Naimbag nga aldaw kada kayo amin kakabsat and welcome back to my channel. Matapos po nating ilabas yung senatorial survey ng mga nag-iilusyon na DDS na nangunguna sa top 12 ang mga kandidato ng kampo ni Duterte, balik po tayo sa realidad. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna ulit. Meron po akong nakilalang mga solid BBM supporters kanina sa Cubao sa may gateway. Shout out po kay Angie Deheron ng Santa Ilocos Sur at kay Adoracion Madarang ng Lawag City. Maraming salamat po sa maganda nating kwentuhan kanina. At salamat po sa pagsuporta nyo sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Okay, meron po tayong bagong labas na survey. Ito po ay galing sa legit na survey firm na Tangeray. Hindi po tulad nung inilabas ng mga DDS kahapon, kung saan ang top 12 nila ay puro nasa kampo ni Duterte. Pero as usual, iiyak na naman po ang mga DDS dito. Pero bago po yan, isang magandang balita po. Ayon sa GMA News, Sandigan Bayan jumps 6 ill-gotten wealth cases against ex-President Ferdinand Marcos and wife Imelda involving misuse of COCO levy funds collected from farmers due to 2021 Supreme Court dismissal of same cases against co-defendant Eduardo Danding Cojuangco and inordinate delay. Pero siyempre, may mga mababasa tayo na kaya naman daw ibinasura itong mga kasong ito dahil si President Bongbong Marcos daw ang nakaupo at gumana na naman daw at binayaran na naman daw ang Sandigan Bayan. Yan naman ang laging sinasabi ng mga DDS. Kapag may mga pumabor na balita tungkol sa ating gobyerno kay President Bongbong Marcos, sasabihin nila binayaran. And this time, binayaran daw ng mga Marcoses ang Sandigan Bayan para ibasura itong 6 ill-gotten wealth cases laban sa mag-asawang Marcos. Pero para po sa akin, ito ang magpapatunay na all these years, puro kasinungalingan lang po ang ibinintang sa pamilya Marcos. Yan po ay ang pinakalat ng mga Aquino, lalong-lalo na po si ex-President Cory Aquino. Para nga naman ma-justify kung bakit pinatalsik nila si President Marcos nung araw. Pero kung talagang wala pong kasalanan, darating at darating po ang panahon, abutin man ng dekada, lalabas din po ang totoo. So kung dun sa mga hindi naniniwala at sasabihin at binayaran ni Lisa Marcos, dahil sigurado ang puntirya na naman nila dyan ay si First Lady Lisa Marcos na nagbayad. Pero bahala sila sa buhay nila, magpakalat sila na magpakalat ng mga fake news, maligas sila. Dahil ito na po ang tamang panahon. At hindi lang naman tong time na to na presidente si Bongbong Marcos na may mga kaso na ibinasura laban kay Apo Lakay at kay former First Lady Imelda Marcos. At sa tingin ninyo, kung naniniwala ang taong bayan, ang majority ng sambayan ng Pilipino sa mga ipinakalat nilang magnanakaw ang pamilya Marcos, sa tingin ninyo, mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Sa pagkakapanalo lang ni President Bongbong Marcos, napatunayan natin na itong mga chismis na to ay pawang inimbento lamang. So sigurado, may mababasa na naman ako sa comment section ko na bayaran ako, magkano ang binayad sa akin, wala na po akong pakialam sa inyo kahit na anong sabihin yung bayaran ako. Dahil lalabas naman po ang totoo na mula nang ako ay maging BBM vlogger and supporter ni Singkong Duling, wala po akong natanggap sa kampo ni President Bongbong Marcos. Ginagawa ko po ito dahil naniniwala ako sa ating Pangulo. Kung si President Bongbong Marcos nga hindi alintana ang pambabati ko sa kanya ng mga kalaban, ako pa kayang isang simpleng vlogger lang? Kahit na anong sabihin yung bayaran ako, alam ko po ang totoo. So bahala kayo sa buhay nyo, kahit tagtarin nyo ako ng comments nyo na bayaran ako, wala akong pakialam sa inyo. Okay, pinakabagong senatorial preference survey. Ito po ay galing sa Tangeray at ginawa noong December 10 to 13, 2024. Ito po ang mga pangalan sa top 18 nila. Ayon sa News 5, nanguna si Axis Representative Erwin Tulfo
sa latest 2025 election senatorial preference survey ng market research at public opinion polling company na Tangeray. Nakakuha siya ng 63.13% votes. Statistically tied naman para sa second hanggang fourth place ang broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto at Senator Bongo. So mag-aagawan po sa second, third, and fourth place itong tatlong ito. Sumunod naman sina Senator Pia Cayetano at mga dating senador na sina Manny Pacquiao at Ping Lacson. At tied naman para sa ikawalo hanggang ikasyam na pwesto sina dating Interior Secretary Benhur Abalos at Senator Bong Revilla. Nasa 10th hanggang 18th spots sina Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Francis Tolentino, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, dating senador na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan, TV host na si Willie Revillame at social media personality na si Doc Willie Ong. Isinagawa ang survey noong December 10 hanggang 13 sa pamamagitan ng mga sagot ng 2,400 applicants sa mobile-based respondent application at may margin of error na 1.96%. At dahil nga papalapit na po ang May 2025 elections, ang ranking po nila ay nakakalabo-labo, meaning nagkakaroon po ng tie. Minsan 2, minsan 4, at habang papalapit po ang eleksyon, saka po magiging steady ang kanilang ranking. So ngayong December 10 to 13, ayon sa Tangeray, number 1 si Erwin Tulfo, nag-aagawan sa second and fourth place si Ben Tulfo, Tito Soto, Senator Bongo. Sa ika-5, 6, 7 naman, Rambol, sina Senator Pia Cayetano, Manny Pacquiao at Ping Lacson. Sa 8 and 9 naman, palitan dyan si Benhur Abalos at si Senator Ramon Revilla Jr. At ito, mula ika-10 hanggang ika-18 pwesto naman, free for all na yan para kay Senator Lito Lapid, Abby Binay, Senator Francis Tolentino, Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Willie Revillame, and Dr. Willie Ong. So I'm sure habang lumalapit po ang eleksyon, makukumpirma na po kung ano ang magiging ranking ng mga kandidatong ito. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Sino po ang dapat nasa top 12? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.